So, ayan, hello sa inyong lahat mga kababayan. Magandang gabi at yun nga natapos na yung debut po ni Russell. Yan, at sila po ay uuwi na ng kanyang papa. So, it's a very kapoy. Kapoy mga nitong mga nakaraang araw dahil nga sa debut po ni Russell. But anyway, so dahil natapos naman na yun, so kamustahin natin, kamusta siya, kamusta yung experience niya sa debut, ganun lang. Dahil napakasimple nga lang po nung debut niya kahapon, no? So, kamustahin natin. So, tawagin ko lang. At dito ko na lamang siya kausapin dito sa bahay. At mayroon pa tayong gift sa kanya galing sa kanyang sponsor na di niya pa alam. Yun mga kababayan, dahil nga katatapos lamang ng kanyang debut, o kamusta ang 18? Ha? Okay lang. Okay lang. Okay. So, yan, pauwi na po ang kanyang papa bukas. So, hindi naman po siya sasama sa Davao. So, ngayong 18 ka na, so syempre, ang daming, ang dami mo ng legal, di ba? O, legal ka na sa edad. Pero hindi ibig sabihin pag legal na sa edad, pwede mo nang gawin yung gusto mo, ha? Tulad ng sinabi ko sa'yo, na hindi ka pwedeng mag-boyfriend pa rin. Kasi pag nag-boyfriend ka, maapektuhan ng pag-aaral mo at nakakaya sa sponsor natin. Okay lang na mag-boyfriend kayo kapag natapos na kayo sa pag-aaral. Pero ngayon, hindi pa pwede, ha? Ayan. At isa pa, sa mga legal, dahil nasa legal na edad ka na, hindi naman ibig sabihin kapag legal ka na pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo, pwede kang magpaalam kung saan mo gustong pumunta. At kapag hindi ka pinayagan ay magagalit. Diba kasi nasa kustodiya pa rin namin kayo. Diba? Tulad ng pangangalaga namin sa inyo na kayo ay minor de edad, ganun pa rin hanggang sa kayo mag-18, hanggang sa tamang edad. Bakit? Like for example, galing ka sa school, tapos napunta ka ng SM or Robinson nang di namin alam, kung may mangyaring masama sa'yo. Diba? O kaya, nakita namin, bakit nandun si Russell sa TV Mart? Hindi namin alam na nandun yan. Pinapangalagaan kasi namin kayo. Kasi kapag kayo lumabas dito at may nangyaring masama sa inyo, pananagutan pa rin namin kayo. Ganon din sila ate. Lahat kaming naririto ng mga guardian nyo. Hindi sa pinaghihigpitan namin kayo, di ba? Kaya nga binibigyan namin kayo ng time kapag nag-mall, sinasama namin kayo. Kasi pag may nangyaring masama sa inyo, pananagutan namin kayo sa mga magulang ninyo, di ba? At saka isa pa, hindi naman namin kayo pinaghihigpitan dito kapag may gusto kayong bilhin sa mall, sinasamahan nga lang kayo. Sa tingin mo, bakit ka namin sinasamahan? Or bakit ka sinasamahan ni Ate Nida o ni Tatay? Para mas maging ligtas po. Para mas makikita po nila kung anong gagawin namin at mas ligtas po kasi kasama po namin sila. Ayun, tama yun. So, kaya huwag kang magagalit kung bakit minsan hindi talaga kayo pinapayagan. Sa bagay, hindi naman po sila nagpapaalam or hindi naman sila umaalis na manonood ng ganito o ng sine na hindi kasama sina Sine. So, hindi po namin sila pinag-iigwitan. Pinag-iingatan lang po namin sila. At to correct, yan pong mga yan ay malaya naman silang gawin yung gusto nila dito. Pero syempre, sa lahat naman ng nasa kustodiya ng mga may pinag-aaral, importante talaga yung kaligtasan ng mga bata. At syempre, ang masusunod doon, yung guardian nila. So kayo ba, tanongin kita, nahigpitan ka ba sa amin? Hindi naman po. Okay. Okay ba sa'yo na di namin kayo pinapayagan na lumabas-labas dyan? Opo, okay lang po yun kasi po, mas maganda po yun para din po sa amin. Mas po kami, mas maganda po yung may magsasabi sa amin na
bawal pumunta dyan, ganun. Kasi po, paano po may nangyari sa amin? Yan. Oh, di Yun ba? po din yan. Kaya gusto ko po na may nagsasabi sa akin, may nag-a-advise sa akin. May ganun po. Gusto ko lang Ayun. Tama naman yun. Kasi kapag ka ang isang bata ay napabayaan natin kung saan saan nagpupunta, tulad nila po, hindi namin alam ang mangyayari dyan. opo. Okay. Tapos, yung tanong ko din, kayo ba ay pinagbabawalan namin o pinagbabawalan namin magsalita? Hindi po. Oo. Malaya lang po kami salita. Malaya, di ba? Oo. Kayo ba Kung ano po gusto namin sabihin, hindi sinasabi lang po namin. kayo ba ay kinukulang namin? Hindi po. Hindi po. Lagi naman po kami pag po, ginagala din po kami ng nanay sa bawal. Tapos, nalabas din po kami kasama sa nanay, syempre po, para din mag-guide kami. So, hindi namin kinukulong. Hindi po. Okay. So, kaya naman po nasabi ko, para may ano lang po kayo, na ito mga bata, nalalayan dito. Okay, kayo ba ay natutulog? Gusto mo lang, saan ba kayo natutulog? Ano ba ang tinutulugan ninyo? Kama po. Kama. Meron kayong sariling kwarto, di ba? Okay, tapos, nag-aircon ba kayo? Opo. Okay. Nag-aircon. Kahit may lang kuryente. Hindi, joke lang. So, naka-aircon kayo. In short, ano ang buhay ninyo rito sa amin? Ano po, maalwan po. Magandang buhay po. Ganun po. Hindi po tulad dun sa amin na mahihirapan ka po sa lahat. Dito po, lahat nandito na po. Hindi na po kaya hanapin pa yung halimbawa po yung sa amin po kasi kailangan ba hanapin syempre yung pagkain, pati kayong mga anak, magkaano din kami, mga bata. Dito po, mas maalwan kung magkain. Okay, so doon kasi hanapin pa yung pagkain, di ba? Dito nandyan na lang. So, kayo ba'y pinagbabawalan namin sa pagkain? Like, kung ano yung kinakain namin, kinakain mo ba? Opo. Kung ano po yung halimbawa po, pinakain po ni Nia, nakakain din po namin yung mga masasarap na pagkain. Hindi po kami pinagbabawalan ng gano'n. Yung gusto po namin bilhin, ibibili po namin. Ganun. Okay. So, kayo ba ay kasabay namin pagkain o hindi? Siyempre po, kasabay. Sabay. Opo. Kasabay po namin kumain si nanay, tatay. Pag si Daddy po pag nandito po siya. Okay. So, anong ginagawa mo dito sa, halimbawa, sa bahay? Ano yung ginagawa nyo? Ano yung trato sa inyo dito? Trato po sa amin dito parang kapamilya na rin po. Parang tunay na anak na rin po nila nanay at tatay. At kay Daddy po, ganun. Okay. So, hindi kayo, kayo ba ay hindi, tawag nito, tinitreat na iba? Ganon. Opo. Trato po sa amin trato po sa amin tunay na anak po. Okay. Hindi po kami iba. Sa lahat po ng pamilya po nila, Daddy po, sa inyo po, hindi po kami iba para sa kanila. Para po sa kanila, para po sa inyo, nafe-feel po namin na belong kami sa pamilya. Hindi po kami nalileft out. Yun, okay. So, hindi rin kayo pinapahirapan o pinapahirapan. Magsabi ka ng totoo ha, hindi ko ikakat yan. Okay naman. Ano po, siyempre po, hindi naman po yun, kung ano po ginagawa po namin dapat gawin, halimbawa po yung paglilinis, ginagawa naman po namin yun. Pero hindi po kami nahihirapan para doon kasi responsibility din po namin gawin yung paglilinis. Hindi naman po yung mahirap kasi gawain din po namin para din po kami matuto, maglinis, mag-ayos, ganun po. Okay, Hindi so po kami nahihirapan. so hindi namin kayo pinapahirapan, in short. Okay. So, ilang taong ka na nga dito?
Ay, 3? 3. Okay. So, elementary ka pa lang. Nandito ka na. Ay, elementary? Tama, no? Elementary? Ah, high school pala. Sorry. Grade 8. Grade 8. Oo, tama. Grade 8. Okay. So, sa 3 taon na yon, Russell, dahil 18 ka na, ano na yung nabago sa buhay mo? Yung mga natutunan ko po, Hmm. may nabago po sa akin, malaking pagbabago po kasi unang-una po sa buhay ko, dati hindi po ako ganun. Hindi po ako ganito. Lumisan ako, ganun. Tapos, ano po, marami din po akong natutunan ng mga gawain po sa yung mga tinuturo po nila nanay at tatay ng mga magagandang asal po, tsaka mga para sa, ano yun, para sa pang, yung mga ginagawa po ng, ano, hindi yung nasa ano po, yung pag sa bundok po, iba po kasi yung ano namin sa bundok kasi parang ano, mas, yung tinuturo po sa amin ng nanay at tatay, mas maganda po yun kasi doon po kami pupunta. Pupuntahan po namin yung ganun. Kaya mas maganda po natuturuan kami ganun. Natutunan po namin yung mga halimbawa yung pag yun nga po yung lagi na yun sa bahay. Marami pong nabago sa buhay namin. Tapos ano din po, pag-aaral ko, lalo na may pag-aaral ko, malayo po kami sa amin. Dito po nakakapag-aral ako ng mabuti, nakakapag-focus ako. Doon po sa amin, hindi po talaga. Minsan mga 2 linggo absent, parang wala. Hindi makapunta sa school, malayo. Tapos walang pag-aaral. Tapos dito po, nakukuha lahat, kaya di mo na kailangan ano. Okay. So, oo, kasi nung elementary ka, nung high school ka dati, kasi ngayon nilipat na sila ng school na hatid sundo yan sila. Pero ngayon, malapit lang ba yung school niyo dito? Opo, nilalakad lang po namin. Ayan, nilalakad, pero hindi malayo. Hindi naman. Ilang minutes? Mga 4 minutes. 4 minutes? Opo, minsan hinahalin kami ni tatay. Pag umuulan po, hinahalin kami ni tatay. So, ikaw, ibig sabihin, pag ikaw umuwi, halimbawa, umuwi ka doon, hindi ka makakapag-aral ng mais kasi malayo, di ba? Malayo yung uwian. Opo. Okay, kaya mas okay na nandito ka. Tama? Opo, mas okay po na nandito ako kasi syempre hindi rin po kaya tustusan ng mga magulang ko po yung pag-aaral ko po. Ganun. Malayo yung school, ganun po. Oo. Pero ano yung masasabi mo doon sa, pwede ka naman palang pag-aralin dahil may sponsor ka. Pwede ka naman palang pag-aralin doon sa Davao para malapit sa pamilya mo. Ano po, mas maano po kasi doon, mas mahirap po. Mas mahirap po kasi, yun nga po, unang-una po, malayo kami sa school. May sponsor nga po ako. Para lang, hindi nga lang po yun para sa para sa gastusin. Tapos, malayo pa po yung school, di pa ako makapag-aral ng maayos. Mas maganda na rin po nandito na, okay lang malayo kami sa pamilya namin. Pinayagan naman po kami na pumunta dito at maayos naman po yung pag-ano doon. Yung mga ano po namin, kagustuhan po ng magulang namin na pag-aralin kami dito. Gusto po namin kasi may pangarap po kami sa buhay. Parang gusto po namin na mabago yung buhay namin. Kagaya po ng women. Tapos ano po yung mga magulang po namin. Sa madaling salita po, mas maganda po na dito kami kaysa po doon. Kasi po doon, mas mahirap. Kahit kasama po namin yung mga magulang namin, sabay-sabay, lalo rin po ako dadagdag doon, sabay-sabay kami maghihirap. Makikita ko rin yung mga kapatid kong nahihirapan, nagugutom. Manghihina din po ako, kaya mas maganda, i-ano ko na lang po. Dito na lang din ako, magpupokus na lang po na ako sa pag-aaral ko. At
mas maganda na rin po yung ganun at mas parang magagawa ko po silang inspirasyon sa buhay ko. Parang tuloy-tuloy po akong hindi po ako mababago. Oh, tama. Okay. And yun, kasi nandito naman si Papa mo, nakita niya lahat ng... Oh, ano yung nasabi sa ng Papa mo nung nakita ka na yung buhay mo dito? Sabi ng papa ko, ayos naman naman daw po yung ko dito. Ayos naman daw at mabait naman daw sila nanay at tatay. Inahan po kami. Pinangaralan din po ako. Ganun. Tapos, sabihin, mag-aral lang din po ako mabuti. Para din gusto nga din daw po niya madara na pag naano ko daw po, makapagtapos ako, dalhin mo lang ako dito. Ayun ang sabi ni Papa mo. So, ibig sabihin, pag nakarating na dito, pag nakatapos ka na, dito na kayo lahat. Oh, ay, kasi gusto rin ng Papa niya na nandito siya. Okay, yun nga lang, uuwi na rin. Tapos, ito pa, yung tanong ko sa'yo is, hindi ka ba kumbaga, hindi ka ba natatakot na, like for example, isang araw, magbago yung desisyon ng parents mo na pauwiin ka? May ganun ba? Kung halimbawa ganun ang naging desisyon na pauwiin ka, sa tingin mo darating ba sa point na yun o hindi? Siguro po hindi. Kasi hindi naman po nila parang naman po nila kagustuhan po na pumunta po kami dito. At di po nila hindi po nila hindi nila yung gagawin kasi alam po nila maghihirap din kami doon. Babalik kami sa number 1. Isa nakaangat na kami ng number 5, babalik ulit kami doon. Babalik ulit sa baba. Tapos ito naman, ano yung masasabi mo na sa pagbabakasyon? Okay. Okay lang ba sa'yo na hindi ka nagbabakasyon sa pamilya mo? O ano yung masasabi mo doon sa hindi ka daw hindi ka namin pinapauwi doon sa inyo para makita ang pamilya or hindi ka pinagbabakasyon? Pinapauwi naman po kami. Pinapauwi po kami ng kada bakasyon po. At ngayon lang din po, nandito yung tatay ko. Tapos kasama ko po siya sa birthday ko. Masaya po ako at nakakauwi po kami kada bakasyon. Pero mas maganda na rin po yung taon-taon kami nakakauwi para din po hindi kami makakaano po, hindi po namin makikita yung mga namin doon na naghihirap at mga kami po, parang ganun. Mas maganda na rin po yung makakapag-focus pa kami sa pag-aaral namin. Okay. Ayan. Tapos, di ba nung December umuwi naman tayo, no? Kaya lang, malayo yun sa inyo, kaya in-enjoy na lang yung bakasyon sa Davao. Okay. Kaysa uuwi ka, di ba sayang lang yung panahon? Okay. Okay lang yun po. Ayan. So, yung yung hindi pag-attend ni Jeff sa birthday mo at saka ni Gerald, anong sasabi mo doon? Masasabi ko lang po, si Kuya Jeff po, sana po maintindihan niyo po si Kuya Jeff. Kasi po, alam niya naman po yun, may sakit po siya. Hindi po siya pwedeng makihalubilo po ganun sa maraming tao. Kaya hindi po siya nakasama po sa birthday ko. Pasensya na rin kay Kuya Jeff, hindi nakasama. Pero naintindihan mo naman siya. Opo, naintindihan ko naman. And si Gerald kasi first day of school niya sa college. Kuya Gerald po, may pasok po siya. First day of school po niya, kaka-enroll lang po. Ayun. Okay. At ito, siyempre 18 ka na nga. So, sa 3 taon na yun, maraming nangyari din sa buhay po ni Russell na nakatulong din sa kanya. Lalo-lalo na yung sponsor mo. Yung anonymous nating sponsor. Paano mo i-explain yung buhay mo? Halimbawa, wala. Huwag mo na kami isipin.
yung sponsor na nagbibigay sa ng financial na tulong. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Salamat po sa sponsor ko po. Maraming salamat po. Sana po di po kayo magsawa sa akin. Laging pagsusuporta po. Maraming tulong niyo po sa akin. Maraming nabago din po sa buhay ko. Kahit yun naman ako kaano-ano, kahit di nyo naman po ako, di nyo pa po ako nakikita, di ko pa po kayo nakikita, pero di po kayo tumitigil sa pagsusuporta po sa akin. Maraming salamat po. Dadalhin ko po yung lahat ng ano po. Sana po iingat at lagi ko po kayong ipagdadasal para sa inyo pong kaligtasan. Mag-ingat po kayo palagi. Mahal ko po kayo. God bless you po. Ayan, thank you po again sa kanyang sponsor sa ating Anonymous. At dapat kagala pa sila ng kanyang tatay bukas. Kaya lang pauwi na nga po. So, hindi na sila makakagala. Pero babawi na lang siguro po sa susunod sa graduation niya. Okay? At mayroon pang, may pinabibigay pa sa'yo ang iyong sponsor para po kay Russell. Ayan, si Tita Anonymous. So, ikaw na bahalang galing sa kanya. So, buksan mo kung ano man yung gift niya. Buksan mo kung ano yung gift ni Tita Anonymous sa'yo. Thank you po. Oh, ano yan? Cash. Oh, bilangin mo kung ilan. $10,000 pesos. Ayan. Okay. So, binigyan po siya. So, yun. Ganun po siya kamahal ni Tita Anonymous. At patuloy po siya na nagpapadala ng tulong po para po sa kanya. At syempre doon sa iba pa po niya na nagpagbigay din po ng tulong para po sa kanya. Maraming pong salamat sa inyo. Thank you. At syempre kami po, hanggang nandito naman po kami at kaya pa namin. Tutulungan po namin sila makagraduate. Salamat po sa inyong lahat. God bless. And bukas uwi na po ang kanyang papa at ihatid ni Lord J. God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Sa panahon ngayon, napakamahal na ng kuryente kaya kailangan mo nang magtipid pero wag ka mag-alala, meron tayong magagamit para dyan. Ang hindi naapektuhan ang bill ng kuryente. Gumamit ka ng solar tulad na lamang itong aming floodlights na 200 watts. Tunay na maasahan, matibay at hindi ka iiwanan. Hindi katulad ng iba na madaling masira. Ito, pangmatagalan talaga. Kaya kung naghahanap ka, mag-order ka na sa amin. PM ka lamang, yan nasa screen niyo po o tumawag sa mga numerong inyong makikita. Maraming salamat, order na!